Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayaan ito sila na lagi pong nainira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan makabayan, akala mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 63 na mga comments. Nandiyan rin po si Sonia Darnaila. Meron siyang 37 na mga comments. Benjamin Maypay. Meron siyang 32 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 13 na mga comments. And Joliet Sonakawa. Meron siyang 17 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong like, lagi na po nagsishare ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na nasubscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Cantida Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan na nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Duna Misayas, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. And thank you so much also kay Rocky Jan Cortez, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Joselisa Moises, Shane Sul, Michael Viñas, Trening Lozano, Gemma Camarines, Rose Guevara. Nandyan rin po si Sports Shinobi from South Korea, Josie Buhain Pace from England, Haidsua Angelita Hulsanger, Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela, Noel Narcida, Daldet Pasamonte, Elizabeth Habia. Nandiyan rin po si Brenda Barton, Andre Ina, and Haitsu Jaime Garcia. At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, mga senior citizen. Hello po, kumusta po? And also, i-greet natin ang happy birthday si Maricel Garcia from Muntinlupa City. Greetings from Shannon Reyes. And also, happy birthday kay Madison Akayen Siplon. Greetings from Maria Minda Siplon. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So kagabi, nakita ko doon sa account ni Princess Maui mga kabayan na kung saan sila po ay nagrally doon sa EDSA. Diba every Friday sila magrally mga kabayan? Kasi nga tinatawag po ang kanilang rally na EDSA Black Friday daw. Ang kanilang rally, syempre, ang kanilang pong ginagawa dyan sa EDSA mga kabayan, sila po ay nananawagan ng uto po ng mga kababayan natin, panawagan nila na dapat na daw ibaba sa pesto si PBM. At yan po lagi ang kanilang tema na kailang mga rally makabayan. Hindi ho yan nakakatulong. Sila ay nakarma. Bakit Sir Ivan? Sila ngayon ay pakunti na ng pakunti makabayan. Yes, you heard it right mga DDS, pakunti na ng pakunti. Kasi nakita ko doon sa post ni Channel 167 sa mga anggulo ng kanyang vlog makabayan, aside pa doon sa post po ni Princess Maui na kung saan 6 lang po sila lahat ang nandun makabayan.
Yes, 6 lang po lahat. Nasaan kaya yung kanilang mga vlogger makahabayan? Pakunti ng pakunti. Nakarma yata. At saka mukha yatang wala na silang nauto dito makahabayan. Diba? Kapag tao kasi na meron pong maitim na budhi makahabayan at meron pong masamang plano sa ating gobyerno, plano nilang gigibain yung ating gobyerno at saka ang bansang Pilipinas makahabayan, hindi talaga po mag-prosper. So anong nangyari ngayon, wala na pong naniniwala sa kanila makahabayan. 6 na lang lahat, di ba nung last Friday makahabayan, if not mistaken, mga 8 yata yon sila lahat eh. Ngayon 6 na lang po, baka next Friday, 3 na lang makahabayan. Aside from that, nag-upgrade sila makahabayan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga 'di ba sila kapag sila po ay mag-rally makahabayan, nandiyan po sila sa footbridge, at saka dyan po sa labas po ng galeriya makahabayan. Ngayon, nasa loob na po ng restaurant makahabayan. O 'di ba nag-upgrade sila? Siguro ayaw na po nila na sila po ay maambunan. Ambunan ba tawag noon? Or yung matalsikan po ng tubig makahabayan. At saka siguro ayaw na po nila na mahigop nila yung pollution doon sa EDSA makahabayan. Ngayon, nasa loob na po sila ng restaurant. Sa kanilang vlog makahabayan ko, bakit ko sila pag-uusapan? Kasi nga sa kanyang vlog doon na Channel 167 or si Nelson makahabayan, kilala ba natin si Nelson? Yung mukha na parang amo ng mga snatcher makahabayan. Yung katabi po ni Jonathan Morales. Ang kanila pong pinag-usapan doon, yung tungkol po sa BICAM report makahabayan na kung saan meron daw silang nakita na mga blank items. Blanco ang report ng BICAM makahabayan. Yan ang kanilang pinag-uusapan ngayon kasi yan na lang po ang kanilang tanging pag-asa makahabayan na matanggal daw sa pesto si PBBM or makakasuhan si PBBM. Kaya nag-stick lahat ng mga DDS sa kanilang content doon lang po sa bicameral report document. And also si Vic Rodriguez kahapon makahabayan. Ang vlog hapon ni Vic Rodriguez, actually 4 times 4 times siya na nag-vlog makahabayan. Nag-vlog siya doon sa kanyang mismong account sa Facebook na Vic Rodriguez, doon po sa Third Floor Studio, doon po kay Hitad makahabayan. So 4 times siya, saka yung isa po na vlogger, nakalimutan ko ng name 4 times siya nag-vlog makahabayan, isa lang po ang kanyang pinag-usapan doon. Itong BICAM report document na blank items makahabayan na in-expose ni Congressman Ongas. Kasi nga, ulitin lang po natin dito, sila po ay nagbabakasakali na sa pamamagitan po na kailangan pag-expose dito makahabayan sa BICAM report, matatanggal si PBBM plus makakasuhan daw si PBBM. Pero hindi yan mangyayari makahabayan in their dreams. And also si Ungas, meron po siyang interview doon sa Third Floor Studio. Wala silang bagong report makahabayan or wala silang bagong content, nakastick lang doon. Well, actually, yan po ay sinagot na ni Iis Bersamin makahabayan. Si Iis Bersamin talaga pong sinupalpal yung mga DDS. 'Di ba sinabi po ni Iis Bersamin na wala pong kinalaman ang Malacanang makahabayan? For more details, let's watch this. Nanindigan din si Executive Secretary Lucas Bersamin na walang kinalaman ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa alegasyon na may blankong bahagi ang 2025 General Appropriations Act. Git pa ng kalihim, dapat ang nagbato ng naturang alegasyon ang magpatunay kung totoo nga ba ito. Hindi ko mapipigilan si Congressman Ongab at saka yung mga similarly minded people who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. Hindi rin nila pipigilan, Angelique, sakaling may mga individual ang ku-question sa approved 2025 national budget. Pero may paglilinaw dito si Executive Secretary Bersamin. The Supreme Court will never stop the budget from being implemented. All right? I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding
that it has been vetoed or the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year, or maybe when this resolution of these challenges will have been delivered. Bilang dating punong mahistrado ng Supreme Court, naniniwala si Bersamin na hindi pipigilan ng kataas-taasang hukuman ang implementasyon ng 2025 national budget. But right now, the government must continue to function. There is a duly approved budget, subject to all those that were vetoed, the items. As we have been clearly telling, the effect of the veto is only to reduce the deficit, no? Because that is all that the veto has as a consequence. The realignments will happen only later on in the spending process. Iginiit naman ng DBM na bagaman may mga natapya sa budget ng marami sa mga government agency, tiniyak nila na gagawan nila ito ng paraan para hindi maantala ang serbisyo para sa mga Pilipino. Angelique, sa Lunes ay gaganapin naman ang Budget Call 2026 workshop na dadaluhan din ng mga cabinet secretary para mapag-usapan at mabalangkas na kung paano bubuuin yung 2026 national budget. Okay, so makahabayan ko, ang basa ko dito no, na kung bakit ito'y pinustro ng mga DDS tungkol dito po sa issue po ng BICAM makahabayan, kasi sila po dito ay naghahangad na babagkasakali na yan ay in-nullify ng Supreme Court para ma-reenact yung 2024 po na budget makahabayan. Kasi di ba alam mo natin, na ang approved budget po sa 2025 po ng OBP, di ba, was only 733 million pesos makahabayan. So ang budget kasi ng OBP sa 2024, that is 1.8 billion pesos. So ang gusto po ng ng mga DDS, gusto po nila ni Vic Rodriguez, gusto nila po nila ng Ungas, nila ni Digong, na yung budget sa 2024 ng OBP, the same lang dito sa 2025 makabayan. Kaya gusto nilang manalify po ang 2025 na budget. 'Di ba? Kaya nga pinusto na makabayan, kaya nga super ingay nila ngayon, pero hindi yan mangyayari. Yan talaga po ay magpapatuloy makabayan. Yan po ay ma-implement ang budget na yan. Pikat na lang sa kanila. Kaya maraming nakarma ngayon ng mga DDS makabayan. Marami pong napahiya ng mga DDS. Kasi nga kung napapansin natin, napasan po sila si Badong, sila doon si Bestaqueros, sila po dito si KPL, itong si Pambansang Tagipte Magabayan. Ang kanilang banat, ang kanilang argumento dito, gumagaya lang po sila sa argumento po nila ni Crisette Loretta-Cho, sa banat nila ni Trixie, nila ni Joy De Viber, na kung saan hindi naman nila talaga naintindihan yung sabay ka makabayan. Sumasabay lang sila. Kasi nga gusto nilang makakasuhan si PBBM. Pero hindi yan mangyayari makabayan. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang post ni Crisette Loretta-Cho. Kasi ang gusto niya makabayan, gusto niya na idibati na lang daw. According dito kay Crisette, debate na lang on live TV si BBM at PRRD about sa 2025 budget kesa puro press release lang si Bersamin daw makabayan. So gusto niyang magdebate na lang daw si PBBM at saka si Digong tungkol ito po sa budget makabayan. Unang-una, Crisette, sino ka ba para pakinggan ni PBBM? Si PBBM, ating presidente, napaka-busy ho niyan. And second, irrelevant na ho ngayon itong si Digong. Kung sila man ay magdidebate dito makahabayan, baka ang abutin po ng debate na yan, puro lang pagmumura. Bakit? Sa vocabulary pa lang po ni PBBM makahabayan, napakalayo na po ni Digong. Si PBBM, napakataas po ang kanyang vocabulary. Si Digong, napakakunti lang po makahabayan. Diba? Kaya nga mahilig siya na magmura, mahilig siya na magtagalog lang, kukunti lang po ang kanyang English makahabayan. At saka i-debate dito kay PBBM, napakalayo po. Si PBBM, napaka-smart niya makahabayan. Diba, Crisette? So, kailangan ka bang pakinggan? I don't think so. In your face and in your dreams. And also, tungkol po kay Crisette makahabayan ko, dahil siya po ay nag-ingay ngayon, may ipapakita ko sa inyo na isang vlog ni Mima Alicia tungkol dito sa allegedly
na itong si Crescent Makabayan, pinipirahan niya daw yung mga OFW tungkol doon sa Fan Gomi yata na name yun na site Makabayan, kasi nga pinipirahan niya yung mga OFW tungkol doon sa libro ni Digong Makabayan. For more details, let's watch this. Kilala niyo ba tong babaeng to? Yan. Walang iba kundi si Crisette. O, sino nga ba si Crisette? Mga minamahal, siya lang naman yung babaeng nagsulat ng Salamat PRRD na ang bentahan nila ng libro 1,000, pero nakita ko sa National Bookstore tag 150 na lang. Imagine nyo pinagkakitaan nyo pa talaga si Digong. Akala ko ba pure support? Now, ano nga ba yung punto dito ni Alicia? Sabi ko naman sa inyo, kung gusto nyo pong maging miyembro ng DDS or maging Duterte's Balahura supporter, 4 lamang po ang requirements. Una, mga minamahal, tanga ka. Pangalawa, bopuls ka. Pangatlo, bulag-bulagan ka. At pang-apat, dapat yung ginagawa nila Digong, ginagawa nyo din. Which is yung pangungura, pagiging mamamatay tao. So, dapat ginagawa nyo din yung gawain nila Digong. Crisette, mag-usap nga tayo. Kasi, alam nyo ba, nagpag-GoFundMe itong lola ninyo. So, ito yung una. Ang aims dyan, mga minamahal, para tulungan daw. Mabigyan ng financial help ang 4 na DPWH rescuer at yung isang employee. So ngayon, ang target amount, $5,000. So humigit kumulang 200,000 plus yan in Philippine peso. Ngayon, ang na-raise nila na funds ay $20,125 or tumataginting lamang na sobra 1,000,000. Ang punto nga dito, mga minamahal, ang sabi ko, kung gusto nyo nga maging miyembro ng mga DDS, dapat ginagawa ninyo yung ginagawa nila Digong. Ngayon, gusto ko lang mag-raise ng iilang katanungan. Crisette, nasaan na yung $20, $20,000 na nakuha ninyo sa mga donors? Kasi sa aking pagkakaalam, wala po itong liquidation, which is prone po ito sa corruption kapag walang liquidation. Alam nyo, mga minamahal, ang taas ng double standard nila. Galit sila kay Lenny dahil may NGO. Yung NGO daw po, hindi daw po naliliquidate. Eh bakit kayo? Ikaw mismo. At hindi lang nagtatapos dyan, mga minamahal. Eto pa, October 31, 2017. Ang target amount, yan, $15,000. Tapos ang na-raise is $16,000. Wala din pong liquidation. So ngayon, nasaan napunta yung perang yan? Nang sabi dito, ay ipang tutulong nyo daw di umano. Itutulong nyo daw sa Marawi. Nasaan na yan? Hindi nga na-liquidate. Hindi ko nga nakita kung na-post mo ba yung picture na tinulungan mo, ibinigay mo yung perang binigay ng mga Pilipino sa iyo. Dahil nga nagpag-GoFundMe ka Hindi lang din dyan nagtatapos, mga minamahal. Eto pa yung malala. Walang target amount. So, para saan daw yan? O, basahin nyo na lang. 'Di ba? Walang target amount. Tapos, ang na-raise is $22,000 or humigit kumulang nasa 1.3 or 1.4 million. Nasaan napunta yung perang yan, Crisette? 'Di ba? Ganyan sila katindi sumipsip. Kasi hindi lang naman si Digong talaga ang purpose nila na suportahan dyan kundi makakuha ng pondo di umano sa mga OFW. At alam nyo ba, guess what? Nag-away-away ngayon yung iilang mga grupo dyan sa loob ng DDS. Bakit? Kasi may mga portion of group na nanghihingi ng pera sa OFW para po sa kanilang pang people power. Which is ito nga yung nakakapagtaka. Bakit nila kailangang humingi ng pondo sa mga OFW? Di ba malaki yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte? At isa pa, kung mahal kayo ng Vice Presidente ninyo at ni FPRRD, di ba dapat every time na nag-people power kayo or kahit madaming beses kayo nag-people power, dapat man lang once in a blue moon nagpakita itong si Duterte at itong si Sara para maging highlight ninyo, kaso wala. Hindi kayo sinipot kasi hindi naman niya kayo gusto. Ginagamit lang kayo, 'di ba? So ngayon, going back sa sa aking tanong, nasaan napunta yung pondo na ni-raise mo? Crisette, yung mga donation, nasaan na yun? Wala naman atang masamang magtanong, 'di ba, kung saan napunta yung perang yon.
So by the way, nagtataka lang talaga ako. Anyway, yun lang. Ingat! O di ba? Grabe yung racket ni Criset Makabayan. Hey, napansin nyo ba yung mga DDS talagang ma-involve dito po sa pang-scam, pang-bubudol, pangluloko mga kabayan? Grabe talaga eh. Involved sila dyan. At saka palagian lang, lagi lang ginagawa mga kabayan na panghingi doon sa mga kababayan natin po na mga OFW, hiningihan nila. Kasi nga gusto nang ipakita po sa mga kababayan natin mga OFW na wala silang pera mga kabayan. Gagamitan din nila sa kanilang mga rally. Actually, ang kanilang mga rally, funded ho yan ng mga Duterte mga kabayan. Funded ho yan ni Quiboloy. Maraming pera sila makabayan, pero bakit sila nangihingi pa rin sa mga kababayan natin pong mga OFW? At ang dami pa rin pong magpabudol makabayan. O di ba mga DDS? Grabe talaga, no? Grabing racket niya, no? At saka before tayo mag-jump po sa ating next topic makabayan, i-shout out natin, nandyan po si Antido Norma, Geyser, Freda Baliao, hi to Jenna G, Vanes Milagros, Emelia Abreu, nandyan rin po si Maria Cristina A. Fernandez, hi to Army Green from Dubai, Emmy Mapalad, Nonoy Florin Hayes from Mandawi City of Cebu, hi to Anime Lover, hi to Edna Olavaria, Flo Bar, Lorely Bernardo, Lodicito Merino, and hi to Carmila Salinga. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ituturi kong maliwanag na paliwanag ni Senate President Chis Escudero dun sa banat ni dating Pangulong Duterte na may blanco at may tuturing na illegal at dapat daw ay hindi magbayad ng buwis dahil may problema ang budget for 2025 na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan nyo itong paliwanag na ito para maintindihan ninyo mga DDS, mga anti-Marcos, or mga pro-Marcos at mamamayang Pilipino. Kasi ito po'y veteranong senador, abogado, at saka po Senate President. Pakinggan lang nyo para nakakaintindihan, Kasi sila talaga ang gumawa nito eh. Kaya sa totoo lang, hindi sa inyo iwasan ko. Marami lang talaga ibang trabaho at marami mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang. Di ba na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinapansin sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung road bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasi nungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng releasean yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan deklara pang unconstitutional yun, i-consider ang error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko sa panig at parte namin. Meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nagbilang pa. 13 session days, tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas magtutuon na namin ng pansin. Ang mga panukalang mataas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas makapakinabangan ng ating mga kababayan. Siyang pintutuon na namin ng pansin. Ang hindi ko maintindihan sa nagre-reklamo, dati siyang naging upper chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagre-reklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Correct. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Totoo yan. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para i-deklarang unconstitutional ang isang committee Correct. report. Yan ang o sinasabi bicameral natin. conference Kasi committee hindi naman report. batas yun. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ayan. Ngayon, Di ba? Yan po yung matagal ko na sinasabi sa inyo. Na ang pwede lang pakialaman ng ating Korte Suprema ay yung batas kung tama ang pagkagawa, tama ang implementation.
Pero yung mga proposed bill o committee report, BICAM report, hindi yun batas, hindi yun pakikialaman ng Supreme Court. Garbage yun sa Supreme Court. Kaya nga kahit mga abogado itong kampo ni Duterte, hindi sila makatakbo ng Korte Suprema para questionin yung budget. Kasi ang hawak-hawak nilang dokumento ay committee report, hindi General Appropriation Law. Di ba? Talagang masyadong matindi ang panlilin lang eh. Kaya tama yung paliwanag ni Escudero, di ba? Ha? Yung batas, Ayan, napakinggan po ninyo. batas na sana'y mahabol pa namin sa ikalabing-siyam na Ulitin, yung sa kanyang paliwanag. Tapos Yun siya, sabi ko sa inyo madalas. Mga kababayan niya, siyang pinututunan namin ng pansin. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo dahil Ayan. siyang naging upper chairman, alam niya ang patakaran at alam Si niya Ungab, tinamaan niya. ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko. Yan o. Ito yan o. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Yes. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Correct. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para i-deklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral Yan, conference correct committee yan. report. Ang 1,000%. dinedeklarang unconstitutional ay batas. Yan. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayan na. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Ayun. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General. Ayun. So napakalinaw. Yung pinirmahan ng Speaker, ng Senate President, mga Secretary General at pinirmahan ng Pangulo, yan yung batas. Kaya ulitin ko lang at hindi naman ako nagkulang, ilang beses ko na pinaliwanag yan sa nakaraang mga video. Yung committee report, hindi yan magiging basihan. Dahil hindi yan batas. Ayan na. Kayo nang bahala, kayo na nakarinig. Pinarinig ko sa inyo, mahaba-haba yan. Pero kailangan nyo marinig. Galing sa isang veteranong congressman, veteranong senador, at local official, abogado, now Senate President, Chis Escudero. Hindi po ako spokesman ni Escudero, pero napakinggan ko yung kanyang press conference yan eh. So, yun, hindi ko nakakalayo yung mga dati ko na mga diniscuss. At yun naman talaga. Kaya hanggang sa ingay lang sa media at sa social media, yung kampo ng mga Duterte, kasi alam nila, garbage yan pag nagpunta sila ng Korte Suprema. Alam nila na hindi naman batas yung hawak nila. Ang hawak nila, committee report, na hindi naman talaga yun, na blanco. Sabi nga ni Escudero, kahit blanco pa yan, sabihin natin, mayroong blanco. Pero sabi niya, walang blanco. Pero kung sakali may blanco, hindi naman magiging pera yun. Hindi naman papayagan ng DBM yun at saka ng Treasury na maglabas ng pondo kung blanco. Abay, corruption yan. Pwede silang makulong. Kung blanco yung project, walang pondo, lalagyan mo, bawal yun. Ayan, feeling kasi itong kampo ng mga DDS at kampo nila, sila lang ang magaling at sila lang ang matalino eh.
Eh ngayon, nakabukuhan na. Sino ang matalino? Yung bumabanat sa budget? O yung nagdidepensa ng budget? Tinatanong ko lang kayo. Malaya po kayo. Dahil yung perang yan ay ating paghihirapan. Yung perang yan ay ibabayad natin buwis. Kaya lahat ng Pilipino dito at sa abroad may karapatang talakayin, pag-usapan at paniwalaan natin kung sinong tama nagpapaliwanag sa isyong ito ng 2025 budget. Legal na legal ang budget sa akin pong personal na opinyon at paniniwala dyan. O ano na mga DDS? Pahiya kayo, no? Manggunggong naman kasi. Ipipilit niyo pa ba yung katarataduhan ninyo? Kahit anong pilit ninyong gawin, hindi ho makakasuhan si PBBM. At lalong-lalo na, hindi po mai-impeach si PBBM. Kahit anong gawin niyo, mission fail pa rin ho yan. O diba? Gonggong naman kasi. So anyways, isa na rin po natin. Nandyan po si Maria Teresa Balinguet. Hi to Evelyn Garcia, Gemma Bunag, Lolita Isevido. Kasama rin po natin si Josephine Gallego, Margarita Alunar from Singapore, Marjorie Minsayas from Australia. Hi to Dieselen David, Ashen, Jesubtub from Calaba, Laguna, Felma Cabato. Nandyan rin po si Jason Ramos, Abraham Yanit, Gorgunya Angala, and Haitsun Nonsky Pasamonte. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo dito yung hearing po doon sa Quadcom, yung tungkol po doon kay Police Colonel Hector Grijaldo, mga kababayan. Kasi tayo po ay na-late. At saka yung issue na yung makabayan, dapat marami pong makakaalam nun. At saka please i-share ho natin. Kasi yung ginawa po ni Grijaldo, talagang yung makabayan, talagang katarantaduhan yun eh. Iba kasi ang kanyang mga statement, kanyang mga sinasabi during po sa Quadcom. Noong pumunta na siya doon sa Senado, makabayan, kasi siya po ay inibitahan po ni Bato de la Rosa, nag-iba na doon, makabayan. Di ba nalaban natin yan? Na kung saan lumabas dito sa kanyang statement doon sa Senado na meron ng pagpipilit dito, coerced na, makabayan. Pinilit daw siya, hinaras daw siya ni Dan Fernandez at saka ni Abante, makabayan. Ngayon, galit na galit po si Congressman Barbers at talagang siya po ay sinabun, makabayan. For more details, let's watch this. Inakusahan ni Police Colonel Hector Grijaldo Jr. ang dalawang co-chair ng Quadcom ng Kamara na pinagsinungaling siya kaugnay ng umano'y reward system sa Duterte drug war. Sinabi niya yan sa pagharap niya sa Senado. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kung Abante asked me how many years those still I have with the PNP, I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. Gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. Ayon kay Grijaldo, naroon din ang dalawang abogado ni retired Colonel Royina Garma nang kausapin siya ng dalawang mababatas. Paglilinaw niya, wala siyang alam tungkol sa umano'y reward system na ibinunyag ni Garma. Sa isang pahayag, tinawag na kasinungalingan ni Congressman Dan Fernandez ang pahayag na yan ni Grijaldo. Ayon kay Fernandez, pinatawag si Grijaldo dahil ayon umano kay Garma, kaya niyang suportahan ang kanyang pahayag tungkol sa reward system. Pero nang sabihin umano ni Grijaldo na wala siyang alam tungkol dito, di naman umano siya pinilit. Tinawag din ni Fernandez na pagdidiscredit sa komite ang mga pahayag laban sa kanila. Pinabulaanan din ni Congressman Benny Abante ang mga alegasyon. Wala umano siyang pinilit na pumirma sa anumang affidavit kapalit ang posibilidad ng promotion. Well, ang totoo po kasi noon, yung pong dalawang lawyer ni Colonel Garma, sila po talaga yung nag-approach sa amin. Ang sinabi po nung dalawang lawyer, if I remember it right, yung pangalan po nung lawyer, si Attorney Victor, nakalimutan ko po yung ipilido. Attorney Kilang and Attorney Kumigan. Yes, opo. Ang sabi nila, kasi kung matatandaan niyo po, yung ating supplemental affidavit na ginawa po ni Colonel Garma was given to us on the day itself. And then, nung binabasa po natin, sabi natin, sino magko-corroborate nito? Sino magbe-betting ito? Lumapit po yung dalawang lawyer. At ang sabi, kung pwedeng kausapin si Colonel Grijaldo. Dahil si Colonel Garma ay very close daw kay Colonel Grijaldo. At siya makakapag
makakapag-bet sa mga nakalagay doon sa supplemental affidavit. So, ang sabi ko naman kay Attorney Victor, tama-tama andiyan si Grijaldo doon sa likod. Bakit hindi natin siya imbitahan doon sa room doon sa may kainan para nang sa ganon ay makausap natin kung patotohanan niya yung sinabi ni Colonel Garma na magkaibigan sila at ibebet niya yung mga nakasulat doon. So, basically, hindi naman po siya ganun kalaking issue. As a matter of fact, Mr. Chairman, hindi nga tayo ang nag-initiate eh. Sila pa yung nag-initiate sa atin na kausapin si Colonel Grijaldo, which I did together with nagkataon po kami ni Chairman Abante during that time. Magkalapit kami doon. Sabi ko, pare sumama ka na sa akin. Kaya sa sumunod. Kaya nagulat na lamang po kami that biglang nagkaroon po ng ganong istorya. But nevertheless, Mr. Chairman, yun po yung nangyari doon. At nung pumasok po ako sa loob, nauna po ako kay Chairman Abante ng konti lang. And then, sinabi ko sa kanya, Colonel Grijaldo, ito yung mga nakasulat dito sa affidavit. Sabi ko dito sa paragraph, hindi ko matandaan, 17 ata o something gano'n. Ito ba, mapapatotohanan mo na sinabi ni Colonel Garma? Ang sabi niya, wala po akong alam dyan. Yung ibang ibang mga sinabi ni Colonel Garma. Kasi sabi niya, kaibigan kanya eh. So, basically, doon po umikot yung aming usapan. Siguro maabot po yun ng mga less than 10 or 15 minutes. And then, nung sinabi niya talaga wala siyang alam, edi lumabas na po kami. And the CCTV can prove na talagang hindi po kami nagtagal sa loob. At the same time po, pag tinignan niyo po yung kwarto dyan, kahit puntahan po natin lahat, napakaliit po ng kwarto. At sa labas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, nagkaroon po ng forceful force galing po sa amin, I think malalaman po ng mga taong nandyan. And even the CCTV, nung lumabas po siya dyan sa ng pintuan niyan, makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce eh. Mukhang masayang-masaya pa nga po siya. Kaya, I think, Mr. Chairman, yung pong accusation sa atin na malayan yung ating pong committee and the two chairman, masyado pong unfair. But of course, binibigyan pa rin po natin siya ng pagkakataon na liwanagin po yung mga pangyayari. Kaya, andito po tayo at binibigyan po natin ng patas na pagdinig. Marami pong salamat sa pagkakataon. Mr. Chair, pwede maidagdag to? With yes, Congressman Abante, with the indulgence of Congressman Ako, please. At the back of my mind, masaya pa nga ako eh. Sapagkat nabanggit sa akin ni Colonel Garma na ito talagang close siya rito. Classmate niya. At talagang kakampihan siya nito. Nagulat na lang kami na gano'n ang sagot niya. So, Nung bang sinabi ni Colonel Garma yun, magkasama na kayo ni Congressman Dan? Hindi, hindi ko nakausap si Colonel Garma. Ako ang kumusta sa kanya. Hindi niya nakausap. Ako mismo kumusta sa kanya. At sino ang nakarinig na sinabi ni Colonel Garma sa inyo yan, na Congressman? Palagay ko walang nakarinig sapagkat in confidence sinabi niya sa akin eh. Okay. When I asked her, who can corroborate your statements? Binanggit niya yung pangalan ni Colonel Grijaldo. Natuwa naman ako sapagkat very close daw sila, classmate niya, at talagang kakampihan siya nito. All of a sudden, kalaban pala niya. And Congressman Abante. Mr. Chairman, para i-corroborate lang po yan. If you remember it right, nung na-interview po tayo sa, I think, Bilyonaryo News Channel, nabanggit po natin doon na nakasama po natin siya sa isang pagpupulong doon po sa BGC sa Ascot Hotel, na kung saan nakiusap po sila Colonel Garma during that time. And during that time, we were shocked, ikaw, saka ako, Mr. Chair, na nakita natin si Colonel Grijaldo doon. And that's the reason, nang kinausap ako ng abogado doon, na sinabi sa akin na si Colonel Grijaldo at si Colonel Garma ay close, naniwala ako. Because na-meet na po natin siya during that time. And remember, na kayo pa po nagbayad ng dinner. That was 9,000 plus po. Kaya sinasabi ko po to, Mr. Chairman, because we wanted to ferret out the truth. And by doing that, we are initiating some form of
talks with those who wanted to speak in this committee. Dahil nga, nagbe-betting po tayo eh. At yun po yung ating ginagawa sa kongresong ito. Kaya, nakakalungkot lang na ang isang opisyal na naging isang battalion commander ng isang rehiyon ay ganito po yung kanyang treatment sa committee ito. But I cannot blame this person. If there is a big person behind him, then totally we cannot blame him. But prudence dictates na dapat po ay sarili niya, manindigan siya sa sarili niya at hindi siya matako sa kaninuman tao. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Fernandez. I'd like to remind the resource person that the questions being asked of you are the statements you made in your affidavit. And the questions that DSJJ is asking is whether you confirm those statements that you stipulated in your affidavit. Dahil affidavit, pinirmahan mo yun, there's nothing incriminating dun sa tanong ni Congressman JJ Suarez. So please answer appropriately the questions being asked by the members. Congressman Acop? Mr. Chair, may we ask the resource person the basis why he is invoking his right against self-incrimination? Yeah, please answer. What is the basis of you invoking the right against self-incrimination? Police colonel ka, investigador ka dati. You know the basic rudiments of investigation. Alam mo dapat kung kailan i-invoke yung right against self-incrimination. Di po ba? Kasi nagko-conduct ka ng investigation eh. Now, may I know your legal basis why you are invoking your right against self-incrimination? Mr. Chair, if you cannot provide any basis, I think I agree with the Honorable Adjong that he should not invoke that right. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I share the sentiment of Congressman Acop. If indeed the resource person cannot explain to this committee why he is invoking his right against self-incriminations in reply or in response to the questions raised by DSJJ Suarez, then I would agree that the gentleman is out of order, and perhaps do you have a lawyer with you, Colonel Grijaldo? Nandito, may abogado ka ba? Would you like? Wala po, Your Honor. Do you want us to provide you a lawyer? No, Your Honor. Because your lawyer or lawyers that we can provide you will assist you on telling you what your rights are in this committee hearing. So, gusto mo ba mag-provide kami ng abogado? No, Your Honor. So, you will answer and reply to the questions of the members. Now, DSJJ? Yes, Mr. Chair, maybe another opportunity we can provide to the resource person. Colonel Grijaldo, kung kayo po ay hindi komportable, dahil nga maraming nanonood at nasa publiko po ang hearing na ito, would you want or would you request for an executive session so that you can divulge the details and the truthfulness to the affidavit that you executed in the Senate hearing? No, Your Honor. Okay, so therefore we can proceed, Mr. Chair. Please proceed. So, Colonel Grijaldo, matanong ko lang po, ano po ang nag-udyok sa'yo para i-execute tong affidavit na ito? Just I have said, Your Honor, during my opening statement in the Senate, it was Tuesday. We have a hearing here on Tuesday, and we ended up on the Wednesday on the
event of the Typhoon Christine. And as I have said, I go back to my home and dinibdib ko po yung nangyari sa akin, Your Honor. And I never told this to my wife that time for 2 days. Until such time on the Friday, I was informed by the PIHAW that I'll be attending a Senate hearing. So, naisabi ko dun sa asawa ko, Your Honor. And nag-a-argue pa kami kasi ayaw niya. Ako kasi gusto ko na may sabi. And sabi ko, we have to go on a Sunday Mass and we need wisdom for this para mabigyan din tayo ng lakas ng loob para ma-resolve natin sa tayo kasi tayo nag-aaway. Nagkakaproblema. Hindi na rin kami nag-aano nun eh. So on the Sunday, it was on the gospel. Sabi ko, pakinggan natin kung ano man yung masabi ng gospel sa atin that day. And it was a great enlightenment and a wisdom na binigay sa akin, Your Honor. The gospel said that it's not all about the crown, but it is about the cross. It is not about the honor, but it's about the sacrifice. It's not being the first, but being the last. It's not being the great, but being the servant. Sabi ko sa asawa ko, bakit na ibigay sa atin to? We have to and to sum up that, Your Honor, ang sinabi nung pare, sabi niya, it's not about the experience. Because yung experience kasi natin sa buhay, it may be good or bad. But it's all about the lesson learned that time, Your Honor. So I have that courage, and even my wife submitted to my decision. And on the next day, pumunta na po ako yun. Nandun po yun, nag-narrate, ginawa ko po yun, sinulat ko po yun. And it was on that mass that time that it is a Sunday for the PDLs. It was a Sunday for PDLs. Sabi ng pare, we have to give dun sa mga brothers natin na nakukulong. Hindi ko nga akalain na I would be the one also to experience that nung sinabi ng pare. So, that's all, Your Honor. That is all that happened, Your Honor. Well, oftentimes we need experiences to encourage us and to push us to search for the truth. So I hope this hearing is one of those experiences for you, Colonel Grijaldo. Dahil ang layunin lang naman po natin dito ay hanapin gaano man kahirap ang katotohanan. Yun lang naman po ang hangarin natin. Wala nang iba. At kaya nga po yung dalawa po nating kinatawan na binanggit mo sa affidavit mo ay pansamantalang tumayo at umalis bilang chairman just to show that we are fair in handling this very sensitive issue. Because you made serious accusations in your affidavit, Colonel Grijaldo. And if indeed enlightenment has happened to you when you executed this affidavit, and you mentioned that you stand by your affidavit, so let's test whether or not it is the truth, Colonel Grijaldo. Yes, Your Honor. Okay. As I have said,
I will stand by. I am humbled by my experience, Your Honor. I'm With sure this, you're Your Honor, but Mr. Colonel Grijaldo, I you will have to stand by understand. with my statement. You have to under understand oath one in thing. the Senate, Your You have Honor. to understand and I one would like thing to lang po. invoke my One right thing lang po. to self-incrimination, Your Opo, Honor. but you have to understand one thing, Colonel Grijaldo. Okay lang po yun kung para sa'yo. Ang problema ho, ang dami mong dinamay eh. Kung para sa'yo lang yon, hindi sana natin gagawing issue to eh. Ngunit ang idinamay mo dito ay mga taong walang kinalaman o mga inosente. Eh paano naman po sila? Paano naman po yung mga karapatan nila? Paano naman po yung boses nila? Paano naman yung katotohanan nila? Hindi pa po natin sila pahahalagahan dahil panghahawakan lang natin yung sinabi mong enlightenment mo? But they have their own rights too, Colonel Grijaldo. So Colonel Grijaldo, siguro wag na tayong paligoy-ligoy pa. With the permission of Mr. Chairman, Colonel Grijaldo, you made some serious accusations here. In fact, so serious that it was even carried by our media news for almost a week, 2 weeks. And because of your accusations, you've tarnished the very reputation and integrity of the committee and the House of Representatives. Things that I will not allow dahil ito pong posisyon na inuupuan namin, ay ito po ay posisyon ng tiwala na ipinagkaloob sa amin ng taong nagtitiwala sa amin. At kailanman hindi ako papayag na may mga tao na magdudungis at magtatapon ng kasinungalingan para sirain ang integridad ng trabaho ng House of Representatives at syempre ng komitibang ito. Your Honor, Yes or no lang po I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor. And I would like to invoke Mr. my Chair right again. for self-incrimination, Mr. Your Chair. Honor. Again, the resource person is out of order, Mr. and Chair. let it be of record that he is continuously disrespecting this committee by refusing to answer appropriately to the questions propounded by the member. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Noong nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong pastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang hirap, alam mo, Colonel, nag-imbento ka ng kwento. And then you speak about honor. And then you speak about the gospel of that was given to you by a priest, talking about honor, and which, alam mo ba kung bakit merong honor? Pag hindi ka sinungaling, may honor ka. As simple as that. You're a police officer and you should have
Ang ano kasi, yun ang ano dito eh. Anyway, DSJJ, you can Well, continue. I totally understand the frustration of our chairman. In fact, it is the same place where I'm extracting my frustration from. No? Kasi nung Senate hearing, napanood ko yung binanggit mo, Colonel Grijaldo, at ako naman, araw-araw, hindi naman araw-araw, na tuwing magkakaroon ng Quadcom hearing, nandito ako. I make it a point I even come early. So, Colonel Grijaldo, you mentioned in your affidavit and even in the Senate hearing that you were coerced. Coerced by certain members of this committee. Totoo ba yun? Oo, hindi. Your Honor, I would like to invoke Oo, my rights. hindi. for It's a simple yes or self-incrimination. no. Mr. Chairman. Yes or no? Yes or no? Yun lang po yun. Sabi mo, truth, di ba? Your Honor, Sabi I would mo, like to invoke my enlightenment, right di ba? to self-incrimination, Your Di ba Honor. sinabi mo, gospel truth, di ba? When you talk of God, there's only right and wrong. There's nothing in between. You want to talk about honor, Colonel Grijaldo? Kung gusto mo, Colonel Grijaldo, mag-usap tayo tungkol sa integridad ng isang tao, eh ang pagsabi ng katotohanan is the simplest way to show honor. Na hindi ka nagtatago at hindi ka nagsisinungaling. Kasi we're talking about serious issues here, Colonel Grijaldo. Isipin mo, mga EJK victims ang nandito. Libo-libong taong namatay nung panahon ng nakaraang administrasyon. Buhay ng Pilipino ang pinag-uusapan natin dito. So, Colonel Grijaldo, babalikan ko lang. Totoo ba? O hindi? Na merong pumilit sa iyo na magsalita na hindi naaayon sa katotohanan dito sa Quadcom? Your Honor, I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Mr. Chair, point of order. What is the point of order, Congressman Akop? The resource person has not answered my question a while ago, and he's still invoking his right against self-incrimination, which is improper. Even Supreme Court decisions say so. You're just telling me your ignorance of the law. You cannot invoke your right against self-incrimination. Tell me if you have a criminal case against you regarding this issue. Galing ako sa serbisyo, iho, pero nakakahiya ka. Thank you, Mr. Chair. Pag ako na magtatanong, Thank you. sasagot ka. Dahil isasite kita in contempt again. May I move that we cite Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C, refusal to answer relevant questions? So move, Mr. Chair. Second. There is a motion to cite in contempt Colonel Grijaldo for violating Section 11, Paragraph C of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. You are again cited in contempt. Mr. Chairman. Is Congressman Akop done with this interpellation? Mr. Chair, my motion needs another motion from any member of this committee because we have to determine where or what is the duration of his penalty and where he would be incarcerated.
Mr. Chair. Is there any motion? Mr. Chairman. Congressman Paduano. While the rules of the House now with regards to Section 11, citing a resource person in contempt, the detention, no? The place of detention lies with of course, the chairman of this honorable committee. May I respectfully move, Mr. Chairman, that we will transfer, in this contempt order, I move that we will detain Colonel Grijaldo at para malapit-lapit lang sa batasan at Station 6, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Are you referring to Station 6 of the Quezon City, Mr. Chairman. Dito lang yan sa batasan eh. Okay, So move, Mr. Chairman. there is a motion to detain, transfer the detention of Colonel Grijaldo to Station 6 of the Quezon City Police Station. Are there any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Comsec, please coordinate with our Sergeant at Arms and inform the said office that Colonel Grijaldo will be transferred to Station 6. Okay, so kasama rin po natin si Josie M. Bornos or Jose M. Bornos, Haitsu Buboy Elmido Costin Sadugyo, Lily Matsumoto, Teresito Lu, Rijak Alvarez, Haitsu Gervel Villanueva, Urbano Costuna Rivera, Aladin Impok, Agapi Jan Lagon, Osborne Gislani. Nandiyan rin po si Milagros Vanes, Meregre Secretaria, Ruben Basinga Salindong, Tess Tomaliwan, Wing Salvatierra, Res Jornet Laumod, Haitsu Pal P. JVR, Ivy Alfonso, Mayria or Maria Soriano, Apple Nash, nandiyan rin po si Bongyu, Evelyn Garcia, JRN, Beauty Binaventura, Nida H. Haka, Anisito Kumabig, Felicitas Manibog, Nelson Caravana, Haitsu Osio Rev Rigor, Cecil Kitchenet, Maricres Hernandez, and hi sa ating haters na si Likewise 1101. Okay, so mga kababayan ko, yati manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa bagong umaga na ito. Salamat po sa biyayang buhay at sa patuloy po ninyong pagmamahal sa akin at sa aking pamilya. Dalangin ko po ang iyong proteksyon at patubay, Panginoon. Pagpalain mo po ang buong araw na ito. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.